Good morning mga brads. Nandito tayo sa as usual Kasmina Game Farm. Nagbabako na yung mga tropa natin doon ng mga sisyo natin. So binakunahan na yung mga sisyo ng B1 with Lasota, no? May Lasota na yun. And then ngayon Gumboro. Hindi natin mapakita. Medyo bawal yata kay YouTube yung mga ganong ano, no? Mga ganong nasaselan na video. Anyway, kung may mga comment kayo or mga katanungan, just send me your messages. Baka masagot natin, no, regarding sa pagbabakuna ng mga issue natin. Okay? And by the way, no, mga brads, kahapon may sinalihan tayo na ano, na national digmaan, no, elimination. Nag-entry tayo ng dalawang entry. Ang format ang format sa digmaan is 3-3-4. Ibig sabihin na elimination 3, semis 3, and yung finals is 4, no? So yung elimination, sumali tayo dito sa Bataan, 3 stag, dalawang entry. Medyo maganda naman yung resulta ng elimination natin, ano. By the way, shoutout muna, no, sa mga brother natin, Team Wild Boys Philippines. Shoutout mga brother. Salamat sa suporta, no. So mga brads, shoutout din sa mga solid supporters natin, no. And then sa aking partner sa entry sa 10 stag digmaan, kay Engineer Nelson. Bro, shoutout sa iyo. So ang score namin sa elimination sa digmaan is yung isang entry, nakaswerte tayo, no? Nakachamba tayo na 3 wins. 3 wins yung first entry natin. Ibig sabihin, tuloy tayo pasok tayo ng semis, no? Semifinals. Nagaganapin sa December. Semifinals is 3 stag ulit. So maganda, no? Magandang chances natin, no? Yan talaga yung objective natin, no? Sa mga isa sa objective sa ating pagmamanok, no? Makasali sa mga ganyang prestigious event. So medyo biniwenas tayo na nadali natin yung 3 wins, na perfect score sa elimination. Yung isang entry natin, ang first fight lost, no? And then yung second fight nanalo. And then yung last fight, medyo nasa winning position na tayo, no? Pero meron pala siyang tama na ano, no, na meron din siyang masamang tama. Natabla pa, no? Nakatabla pa yung kalaban natin. So overall, ang nilaban natin is 6, 4 wins, 1 draw and 1 loss, no? So okay na rin yung score natin, no? Importante, nakapasok tayo semifinals. And meron pa tayong chances, no? To the finals. So kailangan paghandaan natin yung semifinals. Kailangan as much as possible, kailangan ma-perfect, no? Otherwise, napaka liit na nung chance, no, na makakuha tayo ng magandang record to the finals, no? Pakita ko sa inyo yung mga ginamit natin, ano, sa isang entry natin na
perfect score. Pasilip ko lang kasi medyo alam mo naman natin yung YouTube, medyo talagang hindi lang maselan, no, napakaselan. Hindi natin dapat natin sundin, ano, yung mga regulations nila, no. So nandito yung ating mga winners, no. Ito yung entry number 1, perfect score. Full brothers, no? Full brothers sila. White. Lahat sila white. So maganda yung performance, no? Convincing yung mga panalo. Yung dalawa, halos walang sugat sa paa lang, no? Yung mga, alam mo na, yung mga tapak tari, tapos medyo may sundot-sundot ng konti sa paa. Yung dalawa, ganun ang naging sugat nila. So buong buo pa yung mga winners natin, ano. Yung isa medyo may tama sa batok, pero I hope makarecover siya, no, dahil talagang maganda yung pinakita nilang performance during the elimination. Magkakapatid sila na anak ng mga white natin, White Kelso, Pasmina White. So still, no, up to this day, winning percentage na is napakaganda, no. Ever since, no, ilang years na yan, tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng magandang record. Sayang nga lang, mga brads, hindi ko mailagay dito yung mga video nila, no. Pero kung may mga tropa tayo na gusto makita yung laban, try ko i-post, no, sa Facebook, or yung mga tropa natin dyan, kung gusto nyo ako i-message, share ko yung video sa inyo, no. Ang gaganda ng mga laban ng mga warriors natin na kahapon, no. Yung isang entry ko kasi yung nanalo is ano, no, yung Hatch Gray natin, no, Gray bloodlines natin. Tapos yung draw, yung anak ng Medicine Black natin, no, na napakagaling sa laban. Actually tuwan-tuwa na yung mga tropa dahil dominate na yung laban, eh. Napakagaling ng manok. Well, ganun talaga, no. Yung manok, yung kalaban, pumapalo din yan. Although hindi natin nakikita yung nakakapaglagay siya, minsan talaga sa bilis ng paluan ng manok, hindi natin alam, nasundot pala siya ng o nabigyan siya ng masakit na tama, ano. So good thing na ipaglaban niya, no, hanggang sa nag-draw, ano. Ganun talaga yung labanan. Okay, happy pa rin yung mga tropa, no, sa magandang performance ng mga manok natin. So sa December semifinals, i-update ko kayo, no, kung ano yung magiging record natin, no. Sana ma-perfect natin and then tuloy tayo sa finals, no. Sa December din siya yung finals, and then sa Pasay yata gaganapin, ano. I-update ko kayo mga brads, no, sa semifinals and then sa finals kung sakaling papasok tayo, no. Yan. Okay? By the way, no, nakita nyo naman yung ating last time nag-post ako nung ating consolation prize na t-shirt, no. So ang ganda nung t-shirt natin, ano. And marami pa siyang design. Marami din naman design, ano, related of course sa ating passion, no, sa ating pag-aalaga ng manok, sa ating pagsasabong. So mamimigay tayo ng mga t-shirt, no, sa ating free Christmas raffle. Marami na nag-aabang, no, sa mga tropa natin. So later siguro i-post natin yung announcement kung paano sumali at yung mga prizes natin, ano. So sa consolation prize,
around 20 t-shirt na may mga personal design natin, ano, na nakakatuwa, ano. Gusto ko yung ganung style, no. Maganda yung print, kakaiba yung print ng t-shirt, no, about our passion, no. And then yung mga nakikita natin sa sabungan, yung mga words na nakakatuwa, no. So abang-abang lang, no, marami tayong papamigay na t-shirt, consolation prizes. And then yung sa mga major prizes, mag-iisip pa tayo na kung ano yung mga papamigay nating manok, no? Okay, so actually yung video for today is about ano, no, papakita ko sana yung about the bloodlines, no. If you remember na nung nakaraang mga videos, pinakita natin yung mga nakasalang nating materials, yung ating mga Sweetness Gray over our Casmino White, and then yung ating Gilmore over Black. So plano ko today is pakita yung isa pang bloodlines natin, ano, na siningit ko lang yung ating ano, no, yung laban natin kahapon, no, sa 10 stag elimination. So tingnan natin itong ating isa pang bloodlines, no, na subok na natin talaga. So puntahan natin, guys, ha. Itong bloodlines na to is 10 years na, no, na ginagawa natin. So maganda yung record sa atin. Katulad kahapon, no, yung mga naka-perfect natin, no. Actually same, yung broodcock is same line, yung ating Casmina White. Ito winner na rin to, no, nung nakaraang mga National Derby elimination. So 2 years na to yung lalaki na white, Casmina White. Napakagaling yan, no. And then maganda yung hipo niya. Yung station niya napakaganda rin, no. Hindi ganong kataasan at lalong hindi siya mababa, ano. So yun ang personally, yun ang gustong-gusto ko sa mga inaalagaan ko. Yung station niya, yung forma niya, no. Ayan, katulad niya pag nakatayo siya, makikita mo talaga na medyo may maporma, no. Tayong-tayo siya. Hindi kasi may mga manok na parang horizontal yung dating, na hindi maganda para sa akin lang, yun lang yung preference ko, no. Gusto ko yung mga ganyan tayo, ganyang klaseng manok, para pag lumalaban siya, nakaporma agad siya, na nakaposisyon, ano, yung katawan niya. Ganyan tayo ang gusto ko. May iba naman tayong mga tropa na iba naman yung preference, no. So kanya-kanya tayong gusto. So in my case, ito yung mga gusto kong tayo. Nakaano siya, no, nakasalang siya over our personal gray na tinatawag kong Python Gray. Kasi yung pinagmulan nito is talagang kaisa-isang gray ko na naiwan dito, no, na actually nakipaglaban sa sawa, kinain ng sawa, pero nakaalpas siya, no. So hiniwalay ko yun, yung isang nag-iisa na yon. Tapos lumabas na magandang klase, no, na gray. So tinawag namin siyang Python Gray ng mga bata, no. Then nilaban namin, no, sa National Cock Derby. Convincingly, no, nanalo siya na walang sugat. So after that, pinangasawa ko na siya, no, para maparami yung kanyang lahi, no. So ito yung mga lumabas na mga pullets niya, mga gray, no, mga Python Gray na maayos. So hopefully this season maglabas sila ng mga maraming anak, no. So antabayan na natin tong mga
ilalabas nung ating mga nakasalang na to, no. White Kelso over Python Gray. So kung matatandaan nyo, ito yung mga pinakita kong pullets na magaganda nun, no. Full sisters sila, no, mga Python Gray natin. Yan. Yung combination ng white and gray, subok na natin yan, ano. So ang lalabas dyan, white na medyo madilaw, no. So magagandang klase, magandang kulay niya. Ganun ang gusto kong kulay sa puti, yung medyo white na medyo naninilaw. Ganun ang lalabas sa kanya. Then meron ding lalabas na gray, no, na medyo talisaing puti, no. Yan ang expected natin na lalabas sa kanila. So sa ngayon, kasi simula pa lang nilang maisalang, ayun, siguro may start na silang mangitlog, no, nag-aayos na ng pugad yung isa. So siguro kuha tayo ng mga since 6 to, no, mga 80 eggs, no, kayang-kaya niya i-produce. 80 to 100 siguro, no. Okay pa yun, okay pa yung para sa 6 na inahin. Okay, so papakita natin yan, yung magiging offspring nila, no. Yan. Yan, white, Cashmere white over Python Gray. Pinakita ko lang sa inyo, Brad, no, yung mga isa pa sa mga bloodlines na mini-maintain natin dito sa Cashmere Game Farm. So sa mga susunod na vlog, papakita pa natin yung iba pa nating mga bloodlines, no, na nandito sa Cashmere Game Farm. Okay. So kung tulad ng sinabi ko, no, yung lalabas na mga kulay doon is yung white na medyo madilaw ng konti, ano. Pakita ko sa inyo yung mga stags, no, na same composition, white over gray. Ito yung lalabas na kulay sa kanila. Ito. Yan. Ito yung lalabas na kulay ng white, no. Pagka yung ginamit natin is white over gray, ganyan ang mga lalabas. So ito is tinabi ko rin tong isang white na to, no, for pwede natin gamitin brood stag or brood cock later on. Ito, magkakapatid yan, anak nung ating white na tested na natin, ano. Yan. Yan yung kulay, yung mga brad, no. Ayan ang gusto kong kulay sa white, na white siya tapos medyo madilaw, no, kasi nga meron siyang halo ng gray. So yung iba na ating tropa, iba naman yung gusto ng pagka white. So kanya-kanya tayong preference, no. Ito pa isa, oh. Yan. Na-spart na namin to, medyo maayos, ano. And then ito naman yung kulay ng gray na lalabas, no. Pag yung kinumbay natin is white kelso and gray. Ito naman yung kulay ng gray. Ayan. Magkakapatid yan, no, yung tatlong white saka yung itong gray natin. Na-spart na natin itong mga to. Nasihan naman tayo. So if nakitahan natin ng palo, ibig sabihin yung chances na para sa akin, ano, kasi meron tayong mga basher na minsan hindi sumasang-ayon sa atin, no. Ito opinion lang natin, ano. So para sa akin, yung magaling na manok, mas malaki yung chance niya na manalo, no, sa pit. Yun ang paniniwala ko, no. So ito, na-spot na natin, magagaling. So maintain lang natin, no. And then kung
kung ilalaban natin, i-train natin, i-condition natin na maayos, for sure, ang chances niya na manalo, ang chances ng manok na magaling sa spar, mas malaki ang chances niya na manalo, ano? Yun ang ating paniniwala. Yung iba siguro hindi naniniwala, pero it's their opinion. Pero para sa akin, ang magaling na manok, ang malusog na manok, mas malaking chance na manalo sa labanan, sa pit. Okay? Yun lang, no? So, ganyan ang lalabas na kulay. Nung pinakita nating mating, no? Kanina. White Kelso over gray. Yan ang lalabas. So, next season, marami tayong mga stocks. Of course, ang mga bloodlines, white, gray, meron tayong mga black, Gilmore, sweaters, Kelso, no? So, yan ang ating mga pinopondo dito sa ating maliit na manukan. Sana tuloy-tuloy lang, no, yung mga bagong pisang sisyo. Wala sana magkasakit, although hindi maiiwasan talaga yun, no? Pero as much as possible, yung mga nakakaraan natin, wala namang nagiging problema halos sa ano, no, sa ating mga sisiw. So lumalaki silang maayos. Hindi naiiwasan talaga sa, especially sa mga pag marami kang alaga, meron pa ilan nagkakasakit. So dapat yung programa sa pagpapalaki ng sisiw maganda, no? Nandiyan yung number 1, vaccination. Number 2, yung surroundings nila, no, yung kinalalagyan nila. Yan, importante yan. Kailangan laging malinis. Dahil ang sisiw natin napakaliit. Kung ano-ano yung natutuka, minsan hindi kailangan ng katawan nila, natutuka nila, pinagsisimulan ng sakit, no? Pagpasok sa kanilang katawan, ang katawan nila napakaliit. So sa isang iglap yan, dedo na yung ating mga sisiw, no? So kailangan malinis yung ating lugar na wala silang matutuka na hindi maganda, no? And then yung pagkain, para din tao yan, no? Mga baby. So kailangan bigyan natin ng masustansyang pagkain. Vitamins, no? Yung tubig, lagyan natin ng vitamins. Nakakatulong yun kahit papaano, kahit hindi natin nakikita na nakakatulong. For sure, mas maganda yun kaysa sa wala tayong binibigay na vitamins, no? Yan. Yun nga, katatapos lang mag-vaccine ng mga tropa. Yan. Medyo maganda yung galaw, eh. Ewan ko ba bakit maganda yung galaw ngayon ng mga tropa natin, no? Oy, mga tropa! Ayan na, kita mo, oh. Kasama ulit natin si Jake. Jake, anong balita sa Tinejero? Ganun pa rin, walang pagbabago. Yan si Jake. Saka si The Handler, no? Kung ano-ano na naman yung kinakalut-lut, oh. Magmamaiwad daw siya. And then si The Professional. Siya yung ating nagbabakuna kayo sa mga chicks natin, ano? Yan. So magaganda yung galaw ng mga tropa natin dahil medyo maganda yung panahon. At yun nga, ano, may magandang balita, yung nanalo tayo ng perfect score, no, sa elimination. Okay, so yun lang, no, mga brads. Abang-abang lang sa announcement ng raffle, and then sa mga susunod nating video, pakita pa natin yung iba nating mga bloodlines and yung iba pa nating mga ginagawa dito sa ating farm, no, sa Casmina Game Farm. So salamat sa mga nanood ng video na to, and if nagustuhan nyo, please like and share natin, no. Sa mga hindi pa naka-subscribe, kung gusto nyo mag-subscribe, salamat. And then sa mga solid subscriber, maraming salamat po, ano. And see you at my next video.
Thank you very much. Bye-bye.